Natalo po si Alex Ayala. She falls to Bencic in round of 16 at National Bank Open. But despite the loss, Ayala received a standing ovation when she exit and waved to her fans. Talaga namang proud na proud tayong mga Pilipino kahit na natalo si Alex Ayala. And she was eliminated at 6-4, 6-0 loss to Belinda Bencic. At talaga namang maraming nag-isip, may kinalaman ba rito yung kanyang right ankle injury? Sa palagay ko meron. Dahil despite na nanalo siya kay McNally, nakita ko na nabawasan yung kanyang ngiti. Hindi ganyan si Alex Ayala pag nananalo. Although umiiyak din siya, parang sa ibang laban na tears of joy. At dito parang hindi tears of joy yung naramdaman niya. Parang takot. Parang nagkaroon siya ng phobia, hindi naman siguro. Parang natakot siya na posibleng mangyari pala na mabalian siya ng paa or ng ankle. Dahil kapag nangyari yon, mawawala siya ng months. Like Muchova. Si Muchova po finally sa Wimbledon. Tinalo lang siya ni Noskova at si Noskova ang nag-champion. Pero nagkaroon pala ng minor undisclosed injury o surgery si Muchova. Ganoon din po si Paulini, hindi rin po siya nakapaglaro dyan sa Canadian Open dahil meron din siyang left foot injury. Ang ginagawa, talagang nagpapahinga, no? Dahil may parating po na mas malaking event itong US Open na pinaghahandaan ng marami. Ganun nga lang, si Raducanu hindi rin makaka-attend. Nag-withdraw na siya ng, dito sa US Open dahil meron naman siyang left foot injury din, no? At mawawala siya for months. So, yun yung nakakatakot na mangyari kay Alex Ayala na mas maganda na magpahinga na. Kaya lang hindi siya pwedeng basta-basta mag-withdraw dito sa laban niya kay Bencic dahil nakabili na ng ticket yung mga fans ng mga kababayan nating Pinoy at hindi lang mga Pinoy, mga ibang lahi. Talagang meron na talagang fan base si Alex Ayala. Kahit ibang lahi, nagugustuhan din siya. So, ang ginawa niya, parang ito yung nakikita ko sa mga top seed, mga top player ngayon. Si Sabalenka, si Muchova, Rybakina, Pegula natalo, si Sabalenka. Bakit? Hindi sila naghahabol sa bola. Pag malayo na, hindi na talaga nila hinahabol. Pero lang si Coco Gauff. Coco Gauff is number 4. Siya talaga naghahabol siya. Pero napapansin ko, Sabalenka hindi humahabol sa bola yan. Why? Bakit siya habol? Ang laki-laki ng lamang niya being top na number 1. Hindi siya maghahabol dahil hindi naman to Grand Slam. Siguro kung Grand Slam yan, talagang makikipagpatayan yan. So, ito yung sigurong napagmitingan ng team ni Alex Ayala na okay, ilaro mo lang yan, pero kailangan mong mag-ingat ngayon. This time, mag-ingat ka. Di bali nang matalo ka. Kung mananalo ka nang hindi naghahabol, okay. Tuloy ang laban. Pero mas maganda makapagpahinga ka. Dahil nag-announce na siya sa Cincinnati Open na dadalo siya at lalaro siya dyan at gaganapin ito ng August 13 hanggang 2023. Doon naman sa US Open, parang katapusan ng August, gaganapin ang US Open na pinaghahandaan talaga ng lahat ng mga tennis player sa women's division. At yan po ang nangyayari sa mga injured ngayon like Paulini, na nag-skip siya sa Canadian Open at hindi ko alam kung attend na siya, maglalaro na siya sa Cincinnati. So dapat ganyan siguro talaga ang gawin, no? Okay lang na mag-withdraw ka para mapaghandaan mo yung mas malaking event, yung US Open. Kailangan 100% maganda yung condition mo dyan. So, yan po yung nakikita ko. At kahit sabihin natin na may injury si Alex Ayala, hindi niya pwedeng sabihin ito
na natalo kasi ako dahil masakit yung right ankle ko. Hindi pwede yun. Hindi na ganyan ang trend sa sports ngayon. Kung natalo ka, no alibis, no excuses. Hindi ka pwede, kasi babalik sa'yo yun eh. Magba-backfire sa'yo yun. Kagaya nung laban ni Pacquiao at Mayweather. Lumaban si Pacquiao na masakit yung kanyang shoulder. May injury din siya sa shoulder. Pero nung natalo siya, hindi niya sinabi. Hindi niya kinlaim na may injury ako sa shoulder. Sinabi niya lang ito week after ng laban. So, wala talagang alibay sa mga lahat ng mga professional tennis player. Pag natalo sila, hindi sila nag-aalibay. Kasi yan ang trend ngayon. Dito naman sa US Open, kailangan dito na magkaroon na siya ng mas malakas na serve. Dahil marami na nagsabi, mahihirapan siyang manalo sa slam, sa Grand Slam, kung mahina ang kanyang serve. Ewan ko kung effective ba talaga yung mayroon kang mas malakas na service. Yan po yung mga prediction, mga analysis ng ibang mga talagang malawak na ang kaalaman sa esports. Pero hindi ko alam kung yan ba talaga ang key to win in a Grand Slam. Sa akin palagay po, yung pagiging fast, yung pagiging quick, or yung speed. Speed is the key. Yun yung sa aking pananaw. So, i-comment po ninyo kung ano yung sa inyong palagay at sa inyong opinion kung ano talaga ang magandang i-develop ni Alex Ayala. So, see you next time, guys.